And Mr. Speaker, having no more members of the minority... Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. 5 minutes later. So move, Mr. Speaker. There's a joint motion to terminate interpolations of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair hears have a none. motion ruling, please. Let me question the Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Motion suspended. Mr. Speaker. Bagyan, para lang po ma-underscore, kasi parang ang dating kasi he said, she said. Mr. Speaker, pag ganun po ba, delusional yung mga estudyante na dumalo? There are in their hundreds and thousands, Mr. Speaker. At hindi po mangmang, hindi po sa hindi marunong mag-isip yung ating mga kabataan. Alam po nila kung ano yung red tagging at alam po nila na yung kanilang narinig, yung kanilang nasaksihan, yung mga slides na nakita nila, lahat po ng senses nila can confirm na red tagging po ang binabudgetan ng portion ng pondo ng NICA, Mr. Speaker. To clarify itong nabanggit ng 14.8 million pesos na pinapropose ng NICA, ano po ulit ang general na paggagamitan nito? Ito po ay, Mr. Speaker, distinguished interpreter, for the use of the Situational Awareness Knowledge Management Cluster activities, plans, and programs, Mr. Speaker. Mr. Speaker, how about the proposed intelligence funds of NICA? Well, kasi nga, siya ang coordinating agency for intelligence activities. Magkano po ang pinopropose ng NICA for 2025? For the fiscal year 2025, ang ating pong pinopropose, ang pinopropose po for the 2025 budget is 640 million. 200. 640,200,000. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nabanggit po kanina na ang red tagging daw ay hindi naging practice at hindi ginagawang practice ng NICA. Can you confirm na binanggit po iyon kanina ng sponsor? Yes, Mr. Speaker, distinguished interpolator. Mr. Sponsor, meron po tayong mga reports na nagpapatunay na involved sa practice ng red tagging ang NICA. Hindi lang po sa past administration, pero hanggang ngayon, Mr. Speaker. We would like to share to our sponsor na mismo po mga estudyanteng dumalo sa Red Tagging Forum, kasama po ang NICA, ay nag-ulat po. May 2023, Mr. Speaker, naglunsad po ng seminar ang NICA sa Universidad de Zamboanga, pinamagatang Campus Peace and Development Forum, Shaping Peace and Development Together. At ang gamit po nila dito, Mr. Speaker, ay yung standard na slides na pinapakita kapag may mga forum na red tagging po ang laman. Can the NICA confirm na nangyari po ang ganitong forum? Mr. Speaker, distinguished interpolator, meron pong ganyang forum pero those are in the pursuit of peace and development program. Kung saan ang pinag-uusapan po yung initiative ng agency towards achieving the desired objective of the agency to achieve peace, long-lasting peace. And the development na inaasam po ng ating ahensya pursuant to its mandate. Mr. Speaker, on the part of the agency, kahit po may ganong mga rhetoric, kahit po gandahan pa yung title ng seminar, pero malinaw po sa mga estudyante na nakadalo na meron po talagang red tagging na nilalaman ang forum na iyon, Mr. Speaker. In fact, narito pa nga po yung isang sample ng slide, Mr. Speaker, na ang pinapakita meron di umano mga front organizations, tapos may mga logo pa, Mr. Speaker, ng ano yung mga organizations na nire-red tag ng NICA. So, meron pa tayong, actually marami tayong examples, Mr. Speaker. Kasi, ibig sabihin, hindi isolated incident ito. Tingin natin, Mr. Speaker, hindi lang ito pagtingin ng kung sino yung pinadalang resource person ng NICA, hindi lang ito pagtingin ng isang regional office ng NICA, pero ito ay ginagawa nila bilang isang ahensya, Mr. Speaker. So kanina po, nabanggit natin example sa Zamboanga City, so sa Western Mindanao. Tungo po tayong norte, Mr. Speaker. Sa Benguet State University, La Trinidad Campus, meron pong Cordillera Youth
for Peace Convergence. Ginanap po ang forum January 2023, Mr. Speaker. At ang nagsalita po doon ay representative ng NICA na si Eric Manalo. Can we confirm po na taga NICA po, Mr. Speaker, si Eric Manalo? At ano po ang kanyang posisyon sa NICA? We cannot confirm that, Mr. Speaker and distinguished interpolator, because there is no Eric Manalo in the agency, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we now hear the NICA, the Intelligence Coordinating Agency, na sa isang red tagging forum po, hindi nila ma-confirm na ang nagpakilala na representative nila ay taga-kanila talaga. So, Mr. Speaker, lalo pa ang hinihingi nila, 640 million pesos na intelligence funds, pero kung ganun simpleng detalye, hindi po ma-confirm or ma-deny ng NICA, mahirapan po tayong suportahan yon, Mr. Speaker. In fact, November 2022 ay meron ding ganong forum, similar forum po sa University of Baguio. And in fact, Mr. Speaker, liban pa dyan, yun, mga sa universities kasi, Mr. Speaker, meron pa kahit sa basic education. Kapartner po ang Department of Education. Mr. Speaker, sa Region 9, nag-conduct po ng 8 activities for Youth Leadership Summit with 531 participants. Tapos meron din pong 53 activities and 9,428 participants in different schools. So sa Zamboanga Region po ito, Mr. Speaker. Meron din, balik po sa Norte, NICA Regional Office 1. Meron din pong mga ganitong seminar na ang audience po ay 1,303 participants for the Youth Leadership Summit. Tapos para naman sa Information Education Campaign, 8,754 na mga participants. So Mr. Speaker, I would like to give our sponsor the opportunity na maglinaw po, kasi hindi po pwede na tayo sa Kamara ay nililito po tayo o nililin lang ng mga agency na nagpo-propose ng kanilang budget kahit na napakalinaw na nagsisinungaling po sila sa atin, Mr. Speaker. So, again po, gusto po natin kasing makumpirma talaga na merong mga nangre-red tag sa loob ng NICA. So, ano po ang tugon ng sponsor? Mr. Speaker, distinguished sponsor, we have said a while ago that we have not been practicing the unquote red tagging, close quote, that the distinguished interpolator is saying all the while. Tungkol naman po sa sa inyong sinasabing forum, na kung saan ay may nangyayaring according to the distinguished interpolator ay merong red tagging, wala po kaming natatanggap na official statement or report on this matter. So, until we see and we read the report, we cannot really make a corresponding comment on the said report. Kung sana po ay ito'y naiiparating sa ating appropriate concern, law enforcement agency perhaps, as a matter of official record or blatter, halimbawa, talaga pong makikita namin na kung yan ay totoong nangyari o hindi. In the meanwhile, the agency cannot be charged or ascribed of telling a lie because that is really a matter of truth as far as the agency is concerned. So it cannot be a lie dahil po sinasabi po ng ating distinguished interpolator na yan ay nangyari at hindi namin inaamin. So as we are saying, we are reiterating that we have not been practicing, that is not our agenda, the red tagging thing. It is a propaganda thing of some groups that do not want this government to succeed. And if there is any of that kind, then the agency, Mr. Speaker, distinguished interpolator, is more than willing to investigate and make the necessary measures and, in fact, to meet the necessary penalty for those who are doing that to our people. Mr. Speaker, masakit pong pakinggan para sa ating mga kababayan na tinuturing na propaganda lang yung red tagging. Kasi kung ganun, ibig sabihin po ba ang kagalang-galang na Korte Suprema ay nagpo-propaganda lang din nung naglabas po siya ng isang well-written at mahabang desisyon na nagde-define sa red tagging at nagsasabi po na ito ay banta sa buhay, sa liberty at sa iba pang mga karapatan ng ating mga kababayan. Hindi po natin matatanggap ang ganong argumento ng NICA na minamaliit ang practice ng red tagging. In fact, sa atin dito sa Kamara, Mr. Speaker, di ba po ay nag-agree tayo na dapat tanggalan ng franchise ng SMNI at ang isa sa mga batayan ay dahil sila ay mayor na platform for red tagging. Maliban pa sa
disinformation. So for us to be consistent, actually, hindi pwedeng yung mga kagaya lang ng SMNI o ating kinocall out dito. Maging yung NICA na hanggang ngayon, yung practice ng red tagging na naging malaganap talaga yung under the past administration, pero meron pa rin mga gumagawa sa kasalukuyang administrasyon, then dapat hindi natin yan konsentihin, Mr. Speaker. Kasunod na hindi daw ito nare-report sa mga law enforcement agencies. Sa totoo lang, Mr. Speaker, sa bahagi ng mga estudyante natin na nakaka-attend ng ganitong mga forum, sa totoo ang feeling po nila, wala din sila mapuntahan. Kasi kanino po sila pupunta? Sa police. Na-confirm po natin ng mga nakaraang araw, ang PNP, ginagamit yung confidential funds para mag-target, mag-profile ng mga dissidents. Sa bahagi ng AFP, ginagamit yung intelligence funds para mag-abduct, Mr. Speaker. So, kung ganun, wala talagang masisilungan yung mga apektado ng ganitong mga pinapalaganap na mga kaisipan, Mr. Speaker. And para lang po ma-underscore, kasi parang ang dating kasi he said, she said. Mr. Speaker, pag ganun po ba, delusional yung mga estudyante na dumalo? There are in their hundreds and thousands, Mr. Speaker. At hindi po mangmang, hindi po sa hindi marunong mag-isip yung ating mga kabataan. Alam po nila kung ano yung red tagging at alam po nila na yung kanilang narinig, yung kanilang nasaksihan, yung mga slides na nakita nila, lahat po ng senses nila can confirm na red tagging po ang binabudgetan ng portion ng pondo ng NICA, Mr. Speaker. So, hindi ko na po i-belabor yung point doon kasi in as much as I respect our good sponsor, tingin ko po talaga ay nilinin lang po tayo as a body nitong mga sinasabi po ng NICA using their budget. Mr. Speaker, in terms of the mandate, confirm po natin kung attached agency po ba ng Office of the President ang NICA? Yes, we confirm that, Mr. Speaker, distinguished interpolator, as other executive offices of the Office of the President. Mr. Speaker, briefly po ulit, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang mandate ng NICA? Basically, the NICA is the primary body to engage in intelligence information gathering, upon which the plans and policies of the President and the National Security Council will be based sa kanilang pag-prepare ng kanilang palisya patungkol sa anything affecting national security. Kung ganun, Mr. Speaker, hearing that, kasi ito mga nakaraang taon, ang laki rin ng pinopropose na budget ng Office of the President for not just intelligence funds, pero pati confidential funds. At nung narinig natin, Mr. Speaker, yung binaget na mandate ng NICA, actually po, Mr. Speaker, nagtataka ako lalo. Kasi kung merong pinopropose na 2.25 billion for intelligence funds ng Office of the President, tapos NICA po ay 640 million pesos, Mr. Speaker, ano pa yung pagkakaiba? Lalo pat attached agency din naman ng Office of the President, ang NICA. Hindi po ba redundant ang ganitong proposed budget in consideration of the fact na yung OP din, ganun yung hinihingi. Tapos nag-oversee din naman yung OP dun sa mga intelligence activities. Mr. Speaker, distinguished interpolator, as nasabi ko po earlier, ang ating NICA is a body or tasked with coordinating national intelligence activities. This is really different from the National Security Council na isang body na parang principal advisory body to the President on the coordination and integration of plans and policies affecting national security and interest. So, intelligence gathering po, gathering of intelligence information po ang trabaho ng NICA. At recently po, ang adjustment ng intelligence fund na sinasabi po ng ating distinguished interpolator ay nakalaan po sa ating national security operations sa West Philippine Sea. Dahil po, mayroon pong emerging actual threat nga po na nangyayari day in, day out po sa West Philippine Sea. Mr. Speaker,